Narito na po ang may init na balitang kaganapan sa katatapos lang na Day 2 Rapid ng Super United Croatia. World number 1 Magnus, World Champion Gukes nagbanggaan na at niyanig ang Day 2 Wesley So. Pasadahan natin ang kanyang mga umaatikabong naging laban. Samahan niyo po ako. Unahin kagad natin ang mainit na bakbakang World number 1 Magnus at World Champion Gukes, pero bago po yan, iwanan ko muna kayo ng ating pang daily puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun, it's white to play mga kamatsas. Ano kaya ang matinding gagawin dito? Lapag nyo lang po 5 mabibilis na sasagot ng tama. Shout out sa ating next upload. At wala po muna tayo ngayong sasagutan na kasi kaka-upload ko lang kanina ng ating pang day 1 dahil nawalan po kami ng internet kagabi. Internet ng Pilipinas nga naman, oo. Okay, sige po, pasadahan na natin ito. Magnus nag C4, English opening at nag E5 si world champion. Knight C3, Bishop B4, ginamitan po ng Kramnik-Shirov counter-attack variation kung tawagin. Yung Bishop B4 na yan. At nag Knight F3, capture sa C3, capture. Okay po. So, ini-exchange kagad ang bishop sa knight, pero ang hangad dito ng black ay bahagyang magkaroon ng damage na pawn structure. At pagka ganito po ang tendency na gagawin ng black, ang plano niya ay i-endgame. Kasi double pawn, yun nga lang. Si Magnus pa ang tinapatan ng pang-endgame. Endgame warrior yan. Knight D7 develop, Bishop D3 at maagang naghatid ng wala sa librong tira. Novelty, new move. Dahil ang old lines po ay Knight E7 at may tumira na ng A5 sa ganitong posisyon. Knight C5, Bishop C2, Knight F6, tiniret ang pawn, dinipensahan, at nag-A5. Kaya po nag-A5 paghahanda sa paparating na pang-istorbo ng white sa knight. Sa C5, ini-istorbo kasi yan. Pinapaalis talaga yan kung pwede. Kaya in-A5 muna ni Gukes. At nag-Knight D2. Yan ang mga binibiling positional move. Itong Knight D2 mukhang magmamaneuver papunta dito sa G3 mamaya. O kaya E3 kung may pagkakataong makontrol ang D5 at F5. So maneuvering po yan, iikot. At nag-G6. Ay, talagang mahiwaga. Okay. Kaya po nag-G6. Plano yata dito ni Gukes. No? Tingin ko magda-Knight H5. Tapos magda-Knight F4. Ayun, pero itong G6 matindi, ano? Knight F1, Bishop E6, develop, Bishop G5, pin, hinabol ng pawn, atras, hinabol uli ng pawn kasi annoying na talaga yung pin na yan. Bishop G3, at nag-Queen D7. Okay, develop, nag-F3, solid-solid lang. Ayan, para bago mag-Knight E3, ay kailangang suportado muna yung pawn sa E4. Knight H5, ayan na nga po. Pinuntahan na, Knight E3, Knight F4, pumasok, Queen D2 umilag, at nag-B5. Ayun, B5. Okay. Knight D5. Okay, may butas doon sa F6. Okay ha, kumbaga sa gusto kagad mag-create ni Gukes ng gulo-gulo sa queen side pero hindi pinansin eh. So may threat pa doon. Kinapture na ang knight, capture, at nag-knight to H5. Okay, threat ang bishop, pero binigyan ng bad move ang tira ni Gukes. Kasi nga po, parang feeling ko kasi maganda na yung knight sa F4 eh. Tapos biglang nag-knight H5. Sa computer po, ang gustong itira ay rook to B8. Ayun. Talagang iporma ang atake na gagawing bomba sa queen side. Yan ang nakikita ng computer na mas mainam. Pero balik tayo dito sa ginawang knight H5 ni Gukes. Bishop F2 umiwas. King F8. Ayun. Magki-King G7. Parang in effect ay artificial castling ang lalabas. Di man nakapag-castling pero parang nakapag-castling. Pag nag-King G7, artificial castling ang tawag natin dyan. G3 para talagang maglaho na yung paparating na Knight F4 na yan. Di na makabalik ang Knight dyan. At nag-King G7, Bishop E3. Ayan, pinupormahan ni Magnus. So mukhang baka mamaya may mga sacrifice dyan. Nag-Queen E7. Ayan, medyo tamang duda si Gukes. Baka nga mag-sacrifice. At nag-Rook G1. Mukhang nagbabalak mag-H4. Babasag o kaya F4 mamaya. Yun. Knight F6 na. At nag-B4. Okay. Inatake ni Magnus ang knight pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. Dapat daw ay Rook F1. Ay, mabigat makita ito. Medyo malabong makita itong Rook F1, mga kamatsas. Mahirap. At castling. Ito pwede pa. Madali pang makita sa human side sa atin, ano?
Pero itong Rook F1, pang computer na talaga yan. B4, balik tayo sa ginawa. Tinakes, capture, at nag-knight to A4. Okay, pasok. Pero ito po yung mga nakakailang dyan, yung mga magda-knight B2, tapos lilipat sa C4, yung mga ganyang maneuver, ano? Bishop D3, tineret ni Magnus ang pawn B5, hindi na naman nagustuhan ng computer. Ano tunog? Ano na naman yan? Diskarte mo, Magnus. Nagagalit ang computer. Ito po ang tira pa rin. Rook F1 talaga, oh. Bakit Rook F1? Gusto ba talaga pasabugin yung F4 na yan? Kaya nag-Rook F1 buelo sa F-file? Oh, yun talaga gusto eh. Tapos Bishop B3, second line, and G4 ang third line ng computer na nakikita ko po ngayon. Pero balik tayo. Wala eh. Oh. Magnus ang diskarte niya. Bishop B5 eh. Nag C6. Grabe. Pinang-depensa ang pawn. Samantalang ang pawn ay libre. Yan ang malalim. Yan ang malalim na tira. Pinakain lang ang pawn. Pinapture ni Magnus. Nag D5. Grabe katindi. Grabe na pala mga nakikita ni Gukesh. Oh, libre na naman yung pawn sa B5 kung tutuusin, oh. Grabe kalalim na pala talaga ni Gukesh. Kinapture uli ang pawn D5, knight takes D5, at nag A3 para isolid muna ang pawn B4, nag rook D8. Grabe, nakita nyo yung C6 sacrifice? Lalim ano? Sabi ginanon lang o parang relax na parang wala lang yung pawn doon. Nag-rook C1. Ayan na, sinuportahan na ni Magnus. Rook D6. Okay, threat ang pawn. Kinapture ang pawn B5. Hindi na naman nagustuhan. Kasi dito mangyari, kahit binibigay ni Gukesh yung mga pawns-pawns, mga kamatsas, mangyari, yung king ni Magnus nananatiling nasa gitna. May danger yan. Hindi biro yan. May danger pa rin ang white kapag ang king hindi nakakapagtago. Okay, dito po dapat daw ang tira ay H4. Okay. Basagin na kagad yung pawn sa G5. Huwag nang pag-interesan ito. Pero pinag-interesan ni Magnus eh. At nag-knight DC3. Ayan na nga po. Ayan na nga po ang atake. Nag-pin. Bishop to C5. Knight takes B5. Ay oo. Binigay yung ano. Lalabas 2 minor pieces. Pero nasa isip ni Magnus, okay, 2 minor pieces down ako kontra sa isang tore. Pero ang dami namang pawns. O, parang sa isang banda, may katwiran din po. Ang daming pawns eh. Sa queen side. Nag-king F2. Ayun na. Okay, ilag na. At nag-knight B6. May threat. Rook takes A3. Queen D3, dinipensahan. At nag-queen E6. Good move. May check doon. Pwedeng kuhanin yung pawn. Nag-rook C5 po si Magnus. Blunderations! Blunderations mga kamatyas. Yun lamang. Bakit po gano'n ang ginawa ni Magnusing? Mukhang gigil yata siya kay Gukesh. Kasi nung nakaraan, tinalo ni Gukesh si Magnus yung napadabog ng table. O, madadalawang sunod ba ni Gukesh? O makakabawi na si Magnus? Mukhang gigil si Magnus eh. Pero ang tama lang daw po ay King G2. Ganun lang pala. Ilag lang. Sabay bababa na ganun para yung King tagong-tago. O, pero dahil nag-rook C5, nag-E4. Good move by Gukesh. Queen D4 check. King G8 balik. Rook D1. Tineret ang knight. O yun, bad move na naman. Daming bad move si Magnus. O, sunod-sunod yung inaccuracies. Dapat daw po ang tira ay Rook E1. Pin lamang. Pin. O, pero nag-Rook D1. Threat ang knight. Grabe may capture. O nga pala, may matchas nga pala sa E2. Di pwedeng makapture yun. Oo nga, hindi nakikita ni Magnus yung mga ganun ngayon Rook E5 binarangan. Another bad move. Umuulan ng bad moves kay Magnus. Anong nangyari kay Magnus? Dapat daw po ang tira ay Rook C2. Ipang-cover na lang dito. Pero syempre nasa isip ni Magnus parang dyan na yung tore tapos parang babalik. Rook E5. Queen H3 pumasok. Another good move. Sundot. Grabe. Hinalikaw. Obligadong King takes F3. Knight BC4 muna. Imbis na capturing yung pawn. Grabe. May pasakali. May ano pa. May pabitin pa. Tiniret muna ang knight. Rook A5. Hinarangan kasi talagang malala po yung paparating na rook takes. Tapos yung king mararatrat sa gitna. Malalang malala yan. Fatal yan. Kaya ginanon na lang ni Magnus. Rook A5 na lang. Awat-awat. Takes.
takes, and Queen F5 check, King G2 at nag Queen C2 check. Ayun, kung babalik po may may Queen takes pawn with check at bumaba Knight F5 threat muna sa Queen, Queen D7 and Knight E3 threatening matchas. Nag Rook D2 check, King F2, Knight G4 check, another good move pag kinapture bitin ng tore, umilag at nag Knight E5 threat ang Queen, Queen E7 at sinimplihan lang po, inalis na yung panggulo na po na po pwedeng makakomplicate pa. Grabe, swabing-swabe mga laro o tira ni Gukes talaga. Nag Queen E4 at Rook takes A5. Rook E5 is coming, ni-resign na po ni Magnus. Ngayon ko lang nakita si Magnus in white pieces na talagang talong-talo talaga sa laro. Grabe, no? Grabe si Gukes na dalawang sunod si Magnus pero wala naman pong nangyaring galabog sa table. Pero masasabi natin talagang grabe yung ginawa. Nagsimula dun sa C6 sacrifice. Napakalalim. Tapos biglang D5 parang, grabe. Kamangha tong si World Champion. Tinalo niya talaga ng swabing-swabe. Si Magnus, wala nang masasabi si Magnus dito. Black pa! Si World Champion. Ano pong masasabi niyo mga kamatyas? Mukhang babalik na talaga si Magnus sa World Championship ng classical, ng standard. Para i-challenge itong si Gukes. Na dalawang sunod na siya eh. Hindi na biro yan. Suki na siya ngayon. Aba, mas malakas ba talaga tong world champion na to kay world number 1? O nako-kontrapelo, naiilang, may something, kaya di magawa ni Magnus, no? Okay mga kamatyas, ganun pa man, bahala na po kayo lumapag ng inyong mga saloobin sa comment section at tuloy tayo. White dito si Wesley at pinili ko yung laro niya kay Duda dito sa day 2. Kasi po itong si Duda, yan ang nanggulat, umupset kagad kay world champion sa first round. The rest, grabe, panalo lahat si Gukes. Ang tindi, no? Kaya ito pong si Duda ang napili natin. Nag-E4 si Wesley, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Okay, Gyoko Piano ang pinasok. Knight F6, Castling, nag-D6, nag-C3. Ayan, palagi na po nating nakikita yung ganitong pattern, ano? Nag-A5 para walang B4 at may tataguan na yung bishop. Pag inatake yan, Bishop G5, nagmadali ang bishop ni Wesley. May lakad. Pin muna at nag-H6, sinubukan. Kakapturin ba? Pero umatras lang. Queen E7, develop lang. Rook E1, yan po talaga yan. Paghahanda lang sa gitna. At para yung knight ay ma-maneuver. So ganyan po ang discarding yan. Bishop D7, ayun, novelty dahil Bishop A7 po ang palagi ang ginagawa dyan. New move itong Bishop D7 ni Duda na wala na po sa libro. Dini-4 kagad ni Wesley. Okay, para atakihin ang Bishop. Umatras lang. Knight A3. Saan pupunta? Maaring dito, yung ganung maneuver. At nag-G5, hinabol na. Bishop G3. Knight H5, hinabol. Parang laro ni Gukes kay Magnus, yung knight na sa H5. Parang nauuso ngayon yung ganitong diskarte. Tapos pupunta yung knight, no? Parang napansin ko lang. Nag-Bishop B5. Okay. Itong knight ilalagay dito sa C4. Okay, para gaganon din. May diskarte si Wesley. Knight takes na. Niligpit na yung bishop para wala nang manggulo. Nag-G4. Yun, inatake yung knight pero hindi po nagustuhan ng computer kasi nabigyan ng square ang knight at medyo malakas yan papunta sa F5. Ang gusto ng computer dito ay simply F6 o kaya capturein ang pawn sa D4. Balik tayo sa G4. Nag-Knight H4. Kumapture sa D4. Knight C4 muna. Yun, para may atake, pang damage. Umiwas ang bishop. Kinapture na po ang knight. Kasi kung kakapturein ito, may knight takes no? At kumapture and then takes. Ayan po, no? At parang talagang unang tingin, nagagandahan ako sa pwestuhan ni Wesley kasi yung king ni Duda nasa gitna pa, mga kamatyas. Tapos may knight F5 na paparating, ang daming attacking paparating. Kumasling sa king side. Tapos tingnan nyo pa yung king side ni Duda. Sabog-sabog, no? Nag-E5, okay? Inatake ang sentro, Rook F E8 at nag-Knight takes A5. Yun lang. Pinag-interesan pa ni Wesley yung pawn sa A5.
Dapat daw po ang tira ay Queen to D3. Ayun. Para may Knight F5 na talon. Kumbaga, wag nang intindihin yung mga nasa gilid-gilid, mag-concentrate na lang sa sentro, o kaya kung papaano palalakihin ang pressure ng black atake sa king side. Kasi since nakabukaka yung king no? Talagang grabe oh. Tawag ng mga Pinoy dyan, nakabukaka eh. Walang bahay, di ba? Nakahubad oh. Knight takes A5, balik tayo mga kamatsas. And the queen to G5. Ayun, umiwas. Queen G5. Saan ba pupunta yan? O parang feeling ni Duda makayapos-yapos, makayakap yung queen sa king side na parang aatakihin. Pero ang accurate daw ay capturing lang yung pawn sa E5. O balik tayo sa queen G5. Knight C4, bumalik si Wesley at nag-rook A B8, pressure sa pawn. Nag B3, ayun, maagang nag-react si Wesley, pero bad move. Dapat daw po ang tira ay queen to D3 pa rin. Kahapon pa pinapatira ng computer yan. May queen A3, mga ganun ba mamaya? Okay, balik tayo, no? So, pero ang ginawa ni Wesley, nag-react agad, nag B3 at nag H5. Pinatibay lang ni Duda yung pawn G4. Rook C1, develop na ang tore. D5, ayun. Binad mo ba ng tira na yan? Kasi nga po, yung C5 mukhang hihina. Dapat daw ang tira ay rook to B5. Medyo malalim lang makita itong rook B5. Malabong makita. Kaya nag-react kasi parang tipong may capture doon, may knight. So nag-react si Duda. Nag D5. Nag E6. Ayun. Medyo. Pero ang tapang ni Wesley binigay yung pawn pero hindi po accurate eh. Ang accurate ay simpleng knight E3 lamang. Punta lang dito o kaya knight A3 pero mas gusto ko to. Yan. Knight A5 parang pwede rin threat yung pawn. Yan po tira ng computer pero balik tayo sa ginawa E6, rook takes. Ayun, gusto kasing makuha ni Wesley yung square E5 kaya sinacrifice niya para magkaroon ng square clearance ang tawag diyan. At nag-bishop takes D4, ayun. Kinagatan siya ng sacrifice kasi nga po, hindi maiwanan yung tore, hindi makain kasi yung tore sa C1 eh. 10 bits bitin. Knight takes C6 double, okay? At nag-bishop to B2, threat ang tore, rook C2. Dalawa hanging paano yan? Nag-rook B6, ayun. So, mayroon ding habol na panghang sa knight. Naku, bagong salita yun Parang ngayon ko lang nagamit yun May panghang. Panghang. Bago na naman. Kasi pag kinapture po ito, ayun na, makukuha na nga yung nakahang. Kaya may panghang. Parang maanghang ang tunog no? Knight D4, takes, at nag-rook A6. Okay, pressure. Pero binad mo ba ng computer? Bakit mo nilagay dyan? Nakita mong supportado naman yan. Yan. Nagboses na naman si Stockfish, Dapat daw ang tira queen G7. Queen to queen. Naku po naman, malayo sa malayo sa putukan sa nakikita ng mata natin yung mga ganun tira ng computer. Rook A6, pero ang idea ni Duda, sige, subukan mong kumapture Wesley sa pawn ko, babawian kita sa A2, parang ganun di ba? Pero nag-king H2 muna, prophylactic lang muna si Wesley para at least safe yung back rank niya, tagong-tago yung king, talagang nasa kwarto, nakarehas, talagang hindi mabubuksan Nag C6 at ayun na, nag F4 na, bumira na ng pampasabog at inenpasan capture, knight takes. Queen G7, ayun na, yung tira ng computer na ihabol At nag Queen F4, iwas si Wesley. May mga check ba doon? Nag C5, okay, binibigay na talaga yung pawn para wag lang maka knight D4 din. Pag kinapture, may bawi. Nag-queen B8 check, yun lang. Ang tamang tira daw dito ay rook takes na. Pag rook takes A2, sabay knight G5. Ayun pala. Pero queen B8 check, queen F8 harang, nag-queen E5. Ayaw ni Wesley ng queen to queen ngayon naninibago kami sa iyo, Wes. Paborito niya kasi may mga queenless game di ba? This time siya ang umaayaw-ayaw. Mukhang nanonood yata ng video si Wesley natin, ng video, Sabi ni Kamatyas, mahilig daw ako sa queen to queen. Ayoko ngayon. Ayun, sabi ni Wesley, Para may threat, C4. Okay, para pass pawn, binibigay na ni Dudo. Capture, and the rook B2. Oy, salbahiski.
Salbahiski, rook A8 para walang rook B8. Nag-rook B5. Good move. Bakit? Pag-capture dito, tore na lang ang kulang. 'Di ba? O nakita niyo 'yon? Bishop to G4 sa kagustuhan ni Dudang, wag bumigay yung pawn, depensado, pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po is Bishop D7. I-threat yun. O, ayun. Pero, balik tayo sa Bishop G4. Ayun. Queen F6. Nako, ito yung paparating. Ito yung paparating. Nag-rook to E8. Wala pa ba yan? Parang relax lang si Duda. Check, King H7. Parang may atake na pero protected naman talaga. At as long as yung pawn H5 ay protected, safe pa kasi nandyan ng queen eh. Nag-knight E5. Ayan. Pero unang tingin ko po mga kamatsas, parang nagagandaan ako sa knight E5. Unang-una, tumpu ka ng mga pyesa dyan. Andyan na yan. Nagtutumpu ka na. Parang overloading ang dating, ano? O, tapos may pressure doon. May ganun pa ako nakikita mga something-something. May capture sa bishop. Ayun. Pero dito mga kamatsas, ang accurate move pala is knight to D4. Para walang rook E6 na ganun. Dito lang. Knight D4. Sabay gaganon. Oo nga, no? Pag naka-knight F5 kasi sobrang lakas eh. May rook G7 check kasi, oh. Pero nag-knight E5 si Wesley. Bumaba yung lamang, bumaba bigla dahil naka-rook E6 si Duda. Sayang, nanginayang ako dito sa game na to. Knight D4, oh. Ang bilis na sana, oh. Parang wala na eh. Hopeless na black eh. Pag knight D4, parang wala na. Queen F4 umiwas, nag C3. May panggulong paspon. Knight X G4 capture at nag Queen F5 check, King H8. Pag-check dito kasi may tore. Capture muna. So may mga check-check pa rin. Rook H6 check. King G1 and the Queen D8. Ayun, may mga sundot counter-counter. At nag Queen E5 check F6. Kinuha. Akala ko kinuha yung pawn eh. Pag kinuha ba? May check nga pala, di pwedeng kunin. Kuha tori. Kaya gumanyan, gumanon. Ayun ang nangyari. Grabe. Sinuwerte pa si Duding. Dami ko na naging pangalan kay Duda eh. Nickname niya eh. Duding. Meron pang Dudides. Ayun. At dito po, itong rook and pawn ending na to ay drawish talaga. Nanginayang ako dito sa knight E5 ni Wesley. Balik lang natin mga kamadyas ha. Tingnan nyo pag knight E5, walang solusyon. Walang solusyon eh. Ayun o. Knight D4. Ayun o. Pag knight D4, walang solusyon eh. Ito na kasi nakikita kong paparating. Anong gagawing solusyon? Hindi naman makaalis ang queen dahil hindi pwedeng iwanan yung G7. Mamamatchas. Hindi naman pwede ito kasi may queen takes. Makukuha yung tore. Mamamatchas pa rin. Sugswang ang black o. Wala na. Sugswang. Ito na o. Ano ba magandang tira dito? Halimbawa mag C3. Sige, pakita ko po sa inyo. Ito o. Ito threat eh. Check. Sabay check. Matchas. Halimbawa mag-rook E6, tingnan natin to kung uubra. Check dito. Ganon. Sabay capture lang. Kahit paano, ano pa rin. Makuha na yung pawn. At least andyan pa rin. Maintain the agony. Ika nga, no? Sa mga libro na babasa ko yun eh. You should maintain the agony. Andyan pa rin, ibig sabihin. Intact pa rin. Kasi walang check doon dahil may tori eh. Ngayon, aalisin ng tore, kakapturin ito, or yung bishop may, mawi-windmill yan kung tawagin sa tactical motif. Obligadong mag F6 to cover the strong diagonal and magku-queen D2. Aray nako! Aray nako! Ayun, may ganon, no? Kay sakit. May ganon, mga kamatsas. Walang solution. Kainin na lang to. Obligado kainin na to. Kaso may pass pawn. Kung walang pass pawn, rook bishop, I believe fortress. Imagine niyo po. Exchange, di ba? Takes. Imagine niyo wala tong pawn. I believe tabla yan. Fortress na to, walang sugswang to kasi may bishop, fortress na yan. Ilagay lang ang torres sa E5, wala na to eh. Pero dahil may pass pawn, ibang usapan to. Bibigay at bibigay ang alinman. Bishop man ang ibibigay para dyan mapigilan yung promotion o kaya yung tore. Okay, ito po mga kamatsas, ang ating standing after day 2. Silipin po natin. Nangunguna si World Champion Gukesh. Medyo putol po yung pangalan pero sabihin ko na lang, kita naman yung score eh. Gukesh 10 points dahil binibigyan ng 2 points ang panalo. Duda 8 points mga kamatsa. Swerte, nakaligtas kay Wesley o kaya second place siya so far after day 2. Wesley so not bad. Solo 7 points and in third place
at lamang siya ng 1 point, no, kay world number 1 Magnus. Ayan po ang pagkakasunod-sunod, mga kamatsas. Okay, at ang aabangan po natin sa bungad ng day 3 mamaya, Praggnanandhaa versus Ivan Saric, World Champion Gukes versus Giri, papajiri tuloy ako. Duda versus Abdusattorov, Ferruccia and Wesley. So eto na naman tayo. Eto na naman. Kasi parang napansin ko kasi sinusuki na ni Ferruccia si Wesley. O kailangan ihinto naman ni Wesley yung nako, mahirap yan. And then Fabiano Caruana, World number 1 Magnus. Yan po ang kaganapang mga maiinit na nangyayari dito sa ongoing Super United Croatia. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong pananatiling pagtutok at pag-aabang sa ating mga video uploads. At muli po, sa mga gusto pong magkaroon ng malalim na training sa opening side, especially mag-register na po, mag-join na kayo sa ating Kamatsyas Super Supporters join button. At ang link ay makikita nyo po sa description below. Every Sunday po yan at 10 a.m. to 12 noon ang ating live session. And kung di man kayo maka-attend ng live, sala sa inyong schedule anytime, pwede po kayo mag-replay dahil automatically naka-record po yon at mapapanood sa community tab ng Kamatsyas Super Supporters. Kaya join na po kayo, grab the opportunity. Marami na pong nagjo-join ngayon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.